Hello po, good morning po, Papa Jack. Good morning. Salamat kayo, hindi ako inaantok. We have another caller. Good morning. Morning po. Ang bibigat kasi ng mga unang call natin eh. Opo. Ikaw ba mabigat din ba ang problema mo? Hindi naman po, Kasi kung Papa mabigat to, baka pwedeng tawagan mo na lang ako bukas. Jack. Hindi naman po. Kaya lang, Feeling ko pet. actually, kaya lang naman ako, kaya ka naging panglima ka ngayon. Kasi, nagdalaway na reply yung kanya, sabay kayong sumagot. Nauna lang siya ng mga 2 seconds. That's why, I have to keep my promise, di ba? Sumagot ka kagad kanina eh, no? Napagtingin ko, sumagot ka kagad. So, here we are. By the way, what's your name? My name is Celine po. Your name? Celine? Yes. How do you spell Celine? Selene. Yan ba spell ng Celine, di ba? C? Screen name lang naman po. Hayaan mo na, pakialamero talaga ako. Ang pakialam ko dyan eh, ikaw naman namili niya. Ilan taong ka na, Celine? 23 years old po. 23? Yes. And you're calling from what part of the world? Makati City po. Makati. Lapit mo lang sa akin. Yes po. Nag-work po ako sa Makati Med, Papa Jack. As a nurse. Talaga? Opo, sa OR po ako. Kung ikaw ay isang nurse sa OR, saan matatagpuan ang rhomboid? Ano po yun? Ha? Ano po yung rhomboid? Sa anatomy, ay, sabi ko sa'yo eh. Hindi ko po. Ano po yun? Puro kasi love life eh, sabi ko sa'yo eh. Hindi, legit. Ha? Saan matatagpuan ng rhomboid? Huwag ka mag-google, nag-google ka, nararamdaman ko. Hindi ko po alam. Ano yun? Huwag ka mag-alala, hindi ko rin alam. Ha? Ay, nako. Anyways. What do you call? Ano lang po? What do you... nakapag-research yan. Hindi. Hindi, Papa Jack, sinerch ko talaga. Ano siya, muscle. Pero hindi ganito ka-deep na anatomy. More on... Sa OR po kasi, more on sa iba... mga madalas na cases po kasi namin, mga thyroidectomy, ganyan. Wow, pinaliparan mo ako ng word, hindi ko maintindihan. Ganyan. Actually, yung rhomboid, yun lang din yung alam ko. Pagkatapos wala na akong alam. Ano yung binanggit mo? Ano yun? Thyroidectomy po, removal of the thyroid gland. Thyroid. Alam mo yan, thyroidectomy, parang ano yan, di ba? Appendectomy, removal of di ba? Appendix. Yes, Bakit? yes. Pak. Yung mastectomy, ano yun? Charot. Removal of Tinining. Pag mo kung hindi ako wala. Wala, hindi ko 40 yan talaga. Although na-operahan na kasi ako. Saan po? Appendectomy. Kailan po? Jahay kaya yun, no? Kasi matagal na rin, di ba? Tapos shaven ka, di ba? Opo. Part ng skin prep po. Di ba? Shaven ka. Pangit yung kung hindi ka nakapag-shave bago dumating yung araw na yun, no? Kasi hindi po kayo makakapasok sa OR ng may buhok, no? Oo. Tapos, wala kang brief pag ooperahan ka, no? Yes po. Tapos nung in-injection na ako, tapos parang bumilang yung doktor nun eh, parang 10, 9. Parang wala pa yatang 7, 5, wala na akong malay. Parang yung ulo, ganun. Pagising ko, ang init ng ulo ko. Ano po, effects ng anesthesia? Totoo ba yun? Lagi ba yung paggising mainit ulo? Usually po, pag first 1 to 2 hours ng surgery, normal lang po yung ganun.
Talaga? effects ng anesthesia. Opo. Actually, Papa Jack, yung appendectomy nga, mabilis lang yan eh. Totoo. Nung nakascrub ako po, mga siguro 30 minutes to 1 hour lang. Talaga? Opo, yung doctor kasi medyo sanay na siya. And mabilis lang yung galaw dapat dun eh. So, ayun. Kasi parang minor operation na lang ngayon yun eh, no? Hindi Hindi naman naman, po. hindi naman. Major pa rin pa siya. Major kasi Papa Jack. bubuksan ka pa rin eh, no? Opo. Talaga? And tatanggalin yung loob. Oo. Yung ruptured appendix. Tapos ang malupit na part, yung doktor ko noon, pinakita pa sa akin, ito yung tinanggal namin sa'yo. Yes po. Opo. Natas nasa sa inyo kung gusto nyo ipabiopsy or ibabaon sa lupa. Ganon, parang ganon. Tinanong ako ang gagawin dito. Opo. Parang it's weird to look at a body part that's not attached to you. Hawak ng doktor. Nasa loob ng katawan ko yan kanina. Ba't mo hawak, Dok? Parang ganon. Di ba? Hindi naman ako medical, di ba? Medically, hindi ako med student. So parang alien sa akin yun. Nakita ko hawak ng doktor. Tapos nakapatong sa parang yung stainless na parang plato, parang ganon. Buti po sa plato. Kasi yung sa amin, Papa Jack, pag kunwari nakatanggal ng specimen, lalagyan namin ng formalin, then sa Ziploc. Basta ganun parang, tapos kakalkalin sa harapan mo, parang ganun. Ala! Parang kahit na natanggal na, parang nasasaktan ako nun. Parang, Doc, don't touch it. That's mine. Gising ka pala nun, Papa Jack. Hindi pagkatapos, pinakita. Pagkatapos. Ayun, wala lang. Nakwento ko lang sa'yo yung nung na-appendectomy ako. Ano tapos, po ba yun? Emergency. Masakit agad. Naka-area ko noon. I was doing a live broadcast. Nakapag-isang adlib ako sa ere. Tapos naramdaman ko masakit yung buong tiyan ko. Hindi lang yung gilid eh, yung buong tiyan yung masakit. Parang may malamig sa loob, na parang may isang malaking basong matigas sa loob. Ganon eh. Ganon yun, di ba? Ganon yung naramdaman ko nun. Di Papa Jack, emergency, ano yun? Hindi. Nagpunta ko ng parang kinabukasan pa ko ng hapon. Kasi parang ayoko eh. Delikado pag ganun, Papa Jack. Actually, sabi ng doktor, sige, pag nag-rupture ka, gano'n sabi ng doktor sa akin, sige, pag na-rupture ka, kasi katawan mo naman yan, hindi ka pwedeng pilitin, pag na-rupture yan, dahil ayaw mo, bibiyakin namin yan sa gitna na pababa. Kasi lilinisin namin yung bituka mo, parang gano'n. Totoo po yun. Kasi, kunwari, di ba yung appendix natin nasa lower right? Lower right po. Ng chan. Bali, kapag nag-rupture yan, Papa Jack, yung, sabi natin, yung infection na nilabas niya, yung na-rupture niya, kakalat yan sa buong pleural space, kukos ng infection. So, kailangan linisin yung buong parang ganon. Opo, delikado yun, Papa Jack. Oo, nung sinabi ng doktor sa akin, sabi ko, Dok, kunin mo yung blade, ako nahihiwa nito. Ngayon na. Matatakot ka talaga eh. Oo. Sabi ko, Dok, ako na. Guguntingin ko na to. Pero nakakatakot. Siyempre, hindi ako sanay, di ba? Ang total medical. Nung panahon na yun, ang tanging operasyon na pagdaanan ko, tuli lang naman. Wala lang, di ba? Tsaka minor yun. Tsaka yung nahiwa yung kamay ko. Yun lang yung mga tahitay ko sa katawan eh. Opo. Nasaksak ako. Mga ganun. Nasaksak na ako 4 times eh. Saan po? Chest. 2 sa harap, upper right, 2 sa likod. Upper left. Left region na sa likod. Wala naniniwala pag sabi ko na hold up ako once upon a time. 3 ice pick, 1 kutsilyo. Totoo. Totoo. Buti hindi po wala pong ibang complications. Napulot ko yung bato ni Darna. Nilunok ko. Sabi ko, Darna! Tumakbo silang lahat. Hindi ko alam ka nagjo-joke talaga. Hindi ako nagjo-joke. Hindi ako nagjo-joke. 3 ice pick, 1 kutsilyo. Dare ko. Papakita ko sa inyo sa live. Gusto nyo? Sige po. Ang kaya ko na ipakita ay yung 1 ice pick sa taas Kasi yung iba nasa likod yung 2, yung isa nasa kilikili ko yung kutsilyo eh. Eto. Ayan. Teka lang. Ayan
Ayan, kung nakikita ninyo, if you can look at it, ito po yung, ayan. Ito po ay saksak. Ice pick po ito, ice pick. Oh, nakita ko na po. See? Dito, kutsilyo. Sa likod, dalawang ice pick. Ano yan, Papa Jack? Walang natama ang iba? Walang complication? Ha? Wala Wala naman. Hindi siya Swerte. malalim. Swerte kasi tawag nito nung nakadapa ako sinaksak ko parang palihis yung mga tama. Tsaka naka-jacket ako na maong. Kumbaga Swerte ka. medyo sumalo ng konti yung impact. Kala ko, Papa Jack, na ano ka talaga. Tumagos. Hindi naman. Pero at least, tsaka ano pala na pag nasaksak ka, hindi mo ramdam. Kasi, hindi ko ramdam. Apat na yung tama ko. Nag-bleed po kayo? Ayun na naramdaman ko kasi, di ba, dahil sinaksak ako kasi ganito nangyari, sinaksak ako ng apat na yung tama ko, parang hindi ko pa alam time na yun. Pagtayo ko, alam ko lang mainit yung katawan ko. Mainit. Yung mga pagsaksak sa akin, nung time na sinasaksak ako, ang pagkakaalala ko, sinusuntok ako kasi yun ang pakiramdam. Yung pala saksak na yun. Ngayon, pagtayo ko, feeling ko dahil nag-commotion eh. Hold up ako. Pitong tao yun eh. Mga bata lang na pagtripan lang ako. Opo. Pagtayo ko, feeling ko pawis ako, pabasang-basa ako ng pala dugo. Sa mainit. Mainit siya. Hanggang pantalon ko, kasi umagos pa baba eh. Hanggang tuhod ko basa. Pag hawak ko sa pantalon ko, soaking wet na, pagtingin ko, blood na pala. So, dinala niyo yung sarili niyo sa ER po? Ako na rin nagtahi ng sarili ko. Kaya ko naman. Yes, oo. At habang tinatahi ako, nakatingin ako. Oo, ginajudge ko yung doktor. Ayusin niyo po yung tahi. Gusto ko po pa-X. Well, pag alam mo, looking back, nakakatawa na lang experience eh. Pero di ba nung time na yun, kaya kung napansin nyo, very jolly ako kasi second life ko to eh. Actually, third life ko to. Yung second time na muntik ako mamatay, yung event namin sa, alam niyo to, di ba? Sa Intramuros, nung bumagsak malapit sa ulo ko yung stage. Di ba? So maraming beses na rin ako na close call. That's why you have to appreciate every day na buhay ka. Yes, tama. Salamat sa pagtawag. Ako na nagkwento sa... Tapos na. Anyways, yung pangalan mo ulit, Celine. Ayan. Yes po. 23 from Makati. May asawa ka na ba? Wala pa po. Oh. Boyfriend. Nasa same field ba yung boyfriend mo? Wala po. Accountant po siya, Papa Jack. Ako parehong technical yung ano. Di ba? Technical yan eh. Accounting, mahirap din yan, di ba? Spreadsheet and all. Anyways, sige. What can I do for you, ma'am? Bali, Papa Jack. Medyo, for me, hindi naman siya ganun kabigat like Ay, the salamat. previous caller. Salamat. Thank you. Ano lang. Ano lang po, I wanted ask advice lang po sa petty fight or petty tampuhan namin. Gano'ng katagal na kayo? Magsi-second anniversary na po next month. Oh. Yes. Sinagot mo siya ng February 14. Tama ba? 17 po. 17. Hindi pa sinabay ng 14 talaga. Tumawad pa ng 3 days. Nag-ano pa. Anong story po eh. Sige. Nag-away kayo. Paano nangyari? Bali, to give you, na lang po, background, before this sa ngayon. Brief background lang po para mag-connect po dun sa problem ngayon. Bali, kasi po, nung first year namin, tika na po kami mag-break kasi, di ba po normal lang naman na mag-night out ka with friends na minsan kahit wala siya, kung wala ka namang
gagawin and you stay faithful to him. They swear po, promise. Bali kasi Parang ginaslight mo first- ako doon na bago may kwento yung okay. I mean kasi, wholesome lang po kasi yung ano namin. And since nursing nga po, ngayon lang na lang po ako nakatry ganong party since focus po sa studies, ganun. Siya po kasi, he's 26 years old and since college po, nakakalabas na siya ng ganun. And ayun, sawa na daw siya sa era na yun. Bali po nung first year namin, after po ng Christmas party sa work, nagaya po kasi sila ng bar. And then, ayun, party kami. Close naman po kami ng mga workmates ko and all. And meron pa po akong kuya-kuyahan doon. And then, nung ano na po, medyo na-tipsy and nalasing na, medyo ginaguide naman po ako ng mga kawork ko na girls, babae, ganyan. Kasi hihimatay na nga po. Pero medyo aware pa naman po sa paligid. Tapos, Sumagad medyo mababa lang po kasi yung tolerance ko sa alak. So, ayun. Tapos yung kuya-kuya ko po na to, na nurse din naman po siya. Same school din po kami. Nung nalasing na din po siya, tinabihan niya po ako noon. And then, kahit na nakayuko na po sa table, kasi hilo na nga, nafe-feel ko po yung kamay niya sa bewang ko. Tapos, yun na. Parang naghahawak-hawak siya. Although, wala pong nangyari. Hinatid na lang po ako nung iba kong kawork pa uwi. And then, yun na po yung nangyari. Saka hinawakan? Yung totoo. Sumihita na medyo, hindi naman po na-touch yung private part. Just, sihita po. Yun lang. Yun lang po. And then, yung boyfriend ko po na nasa Japan siya. So, since very open kasi kami and honest sa mga updates namin, sinabi ko po yung nangyari. As you should. Okay, you told him. Yes po. And then, nagalit siya, Papa Jack, kasi Alangan na mag-pray siya. Siyempre, nagalit mo. Di ba? yes, naiintindihan ko naman po. And naging lesson din naman po yun sa akin kasi hindi ko na yung limit ko. Did you confront yung manyak na yon? Ay, hindi po. Why not? Dapat. Ayoko na po kasing gawing malaki. And pa-resign na rin po kasi ako sa hospital na yun. So, so hindi ito yung hospital na to ngayon? Ano po. Okay. And medyo toxic din po kasi yung head nurse namin. So, pangalanan mo! Charot lang, hindi. Huwag pangalanan. Alam ko pong hindi po ako kakampihan. okay, tapos. Okay, tapos? So, ayun. Muntika na po kami nag-break because of that. And nagalit siya. And malaking drama yun. And then, moving forward, yung mga close friends ko naman, sabi niya, papayagan na lang daw po niya akong mag-bar na kahit wala siya. Basta kasama ko yung mga close friends ko and my high school best friends. So, ayun, may mga labas po kaming ganun na wala siya since may iba din po siyang lakad. Pero, syempre, honest din po ako sa update. So, kunwari, sasabihin ko may nag-offer ng drink pero hindi ko naman tinanggap. May naghihingi ng number pero hindi naman pinapansin, ganun. Sa mga ganun po, parang nagagalit siya na ganun. Hindi ko naman sinasadya na tanungan akong ganun or offeran. Gusto ko lang magsayaw-sayaw with my friends, ganun. So, dumating po nung recent na last month, ng December, yung friend ko po broken-hearted and dalawa lang kami. Gusto niyang mag-bar, so dalawa lang po kami. Pero yung jowa niya, nagbabantay doon sa kabilang table. So, kahit paano, naka-ano po kami. Wait. Ano? Yung friend mo broken-hearted? Yes po. Pero yung jowa niya sa kabilang table, paano siya naging broken-hearted? Di ba, like, win-win back, ganun. So, bali, binabantayan po kami ng ex niya.
sa kabilang table. Kasi pag Bakit kasama yung ex niya dun sa night out na anak ng pusa talaga? What's with this? hindi pa, hindi ba nasa kabilang table siya with his friends? And then kami lang dalawa sa table. Okay. If that makes sense. And then, yun, No, it does not party po. make sense, but okay. Tapos yun po. And then, edi sayaw-sayaw. Yun lang naman po yung gusto ko din sa ganun. Ah. Sa environment na yun. And then yung friend ko, ayan, happy-happy lang din siya. Tapos, ayun, usual na may mag-offer ng drink. Meron pa nga po, lalagay nila yung buong bucket or tower sa table namin na And then, sobrang ayun, ganda mo ba? Kasi hindi problema, naman. sorry pero kung ito yung problema mo, ibig sabihin, mabenta ka sa ganyan mga lugar. Hindi ko naman din po alam. And hindi naman po ako nagsusuot ng revealing. Nakapants pa nga ako nun. And nakalugay pa yung buhok. Ganon. Nakapants? Ano ba? Nakapanty ba dapat? Ano ba yung mga... ano ba itong mga Di ba yung mapapadyak, naka-miniskirt, ganyan. Tapos parang nakabra na lang yung iba kasi. Hindi naman po. Wait lang, may ganon? Opo. What? Papadyak, di ka pa naggaganon. I don't go out. Really? I don't go. Ang pinaka-party ko is Starbucks. I'm sorry, I'm old school. Very, transahin. Ay. Subukan mo lang, babagsak ang telepono. Ay, I'm 26, kaya dad ko jawa mo. Tapos? Ayun. As usual, yung update ko po, ganun yung nangyari. Pero wala naman pong nakahawak or anything. Hinatid po kami nung ex niya sa kanya-kanyang bahay. And safe naman po. So, nung time na yun, parang sobrang siyang nagalit talaga na sabi niya, alam mo, inaabuso mo yung freedom na binibigay ko sa'yo, sabi niya. Sa susunod, pag ako ang lalabas, sabi niya, wala ka nang, magsasabi na lang ako sa'yo, hindi na ako hingi ng permission at wala kang karapatang magalit, sabi niya. Tapos ako, wala naman akong kasi hindi ko maintindihan. Na gusto ko lang naman pong sumayaw and drinks with my friend or samahan siya. Tapos, parang fault ko pa na may ganun. Doon naintindihan ko po na given na dalawa lang kaming babae, of course, may mga lalapit kasi nga yung environment for like that. So, after that po, madami na po akong tinurn down na house party, tinurn down na aya na bar, para lang sa peace of mind niya. So, kahit mga celebration na kunwari, pumasa ng board exam, house party, hindi na po pumupunta. Yun. And then, fast forward to now, last week po, nag-birthday po yung anak ng friend ni jowa ko, 7th birthday. Yung group of friends po na yun, matagal ko na po nila akong hinahanap, pero di pa po nagkakaroon ng chance na ma-meet sila. So, parang nung nandun na siya, nasa Pampanga po kasi siya. So ako dito, sinasabi, ay asan si ganyan-ganyan. Di ko pa nami-meet, ganyan-ganyan. Si Celine, baka magkamali ka ng pangalan mo. Celine pangalan mo. Oo po muntikan na. Muntikan na, tapos? Tapos, nasa may duty, ganyan. Okay, sige, pagbigyan. So, and then this week, like kahapon lang, birthday nung isa. Same group of friends po. Okay. Birthday nung isang tomboy. And then, sinabi na, birthday. Last week, sabi lang, birthday lang. And then, hindi po ako nagtanong sino mga kasama, saan, paano yung birthday. And then, nung the day before siya umalis, medyo nagkatampuan kami ng konti. So, natulog po ako. And then, nagchat siya na umalis na siya. Chat na lang daw niya po ako kapag nandun na siya. So, nung kagising ko, tinanong ko agad, nasaan ka? Sinong kasama mo? Ganyan. And then, sabi niya po, kasama ko na si ganito, yung same group of friends. And then, sabi ko, saan yan? Dito sa ganitong street, ganyan. Sabi ko, saan yan? Saan yan banda? Like, yung mismo. Like, yung pin. Sabi niya, sinabi niya yung street and then yung
Sinad niya po yung location. Tapos di daw niya po alam yung pangalan, basta villa siya. So sabi ko, house party. Pumunta siya sa house party. So yung may birthday, syempre hindi lang naman po sila yung group of friends. Of course, may iba-ibang circle of friends yan. So sabi ko na lang, okay, enjoy. Yun ang sabi ko. Pero sa loob-loob ko po, parang ang unfair kasi like, ang dami kong tinurn down tapos siya, house party siya. Tapos kung kailan nandun na siya, dun ko lang malalaman na house party yung pinuntahan. And considering na yung group of friends na yon, hinahanap na ako matagal na, but hindi na lang niya ako sinama. Yun. Yun po, parang naisip ko, if that's how you want to play it, edi, I'll be your player, ganun. Gaganti na lang din ako. And kapag aalis, na-joke lang, rage bait. Joke lang po. Hindi ko kasi alam kung paano kasi siya i-approach. Kasi until now, di pa kami nag-uusap. So, hindi ko alam paano ba to. Kasi like, sumunod naman ako. So, hindi ko alam po. I mean, what is your question? Kasi like, syempre nung una ko pong nalaman na house party, unang pumasok sa isip ko, it's unfair. Gusto kong gumante. Yun po. Kasi syempre galit ka. Like, naging masunuran naman ako. And I gave you peace of mind and security na gusto mo. And when it's my turn, saan? Like, kung yung sinasabi mo bang before na wala akong karapatang magalit, ito na ba yun? I mean, do I deserve this? I mean, for me, it's petty. Or I don't want to invalidate myself. Ha? But, Ano yung tanong na yun? Ano yun? Hindi ko po alam talaga, Papa Jack. Naguguluhan ako. Hindi ko alam kung paano siya isosolve. Kasi like, andun pa rin yung sama ng loob po na unfair kasi. Kasi po, yung kagustuhan kong sumali go out with my friends, night out, in na wala naman po akong ginagawang mali. I swear to God talaga po. As in, gusto ko lang sumayaw-sayaw kasi ngayon ko lang po naranasan yun dahil puro po ako aral. Gusto ko lang maranasan, ma-experience. Minsan naman sinasama ko po siya pero minsan hindi dahil may work din siya. Tapos, house party yun nang wala ako. Pwede naman niya akong isama. I'm sorry. Let me ask you something. You keep on saying house party. Why are you so fixated sa house party na yan? May laman to eh. Anong meron sa house party? I feel like it's a place po na mas compared sa bar. Like, kung hindi naman po yung same group of friends lang yun nandun. For sure, there are other people there na hindi niya kilala na pwedeng, though I trust my partner naman, pero... You don't! What part of this indicates that you trust him? Hindi, na siguro yung unfair lang din po na dami kong tinurn down na ganong invite. Just for his peace of mind. So, okay, let me get this straight. So you've turned down a lot of invites sa iyo. So it's your contention that he is not supposed to even go to another party kasi ikaw nag-turn down. Ganun niya I'm po asking kasi you, sila. I'm asking you. Yes. Okay. Kasi kung ganun kayo, maniwala ka, it's only a matter of time that you guys are going to implode. Mag-i-implode kayo niyan. You know what implode means? What is it po? Explode from the inside. Oh, ang galing ko doon. Wala ka. Boo.
Hindi ko na-get. Mapapasearch pa sana ako. No, it's a term. It's a term. It's a really technical term. Mag-implode kayo niyan. Kasi naghihigpit ng kayong dalawa eh. Look, ganito ano. Your contention is that I scratch your back, you scratch mine. You get to do this, you get to do this, I get to do this. It doesn't have to work that way. Hindi ganyan ang relasyon. Bibilangan kayong dalawa. I mean, if you really trust each other, there should be, wala dapat issue na ganito. Let's go back to your story kanina. Magkaiba kayo ng pinanggagalingan kasi ikaw, muntik na may mangyari sa'yo because you cannot carry yourself properly pag lasing ka. You are vulnerable pag nakakainom ka. Hindi mo alam limit mo. Kaya kayo nagkaroon ng problema kasi according to you, pinapayagan ka naman noong umpisa eh. Nakakalabas ka naman eh. Pakinggan mo kwento mo. Walang ibang kwento sa kanya kundi hinahipuan ka, somebody asked for your number, somebody offered you a drink, naglapag ng bucket. Oh, let's follow your logic. Kunyari, hindi mo to ginusto. Hindi ko ginusto to, maganda lang talaga ako kaya naglagay siya ng buong bucket sa lamesa namin. But look at it from where your boyfriend is coming from. Ano mararamdaman nung jowa mo na kada papayagan kanya, he knows that you are vulnerable. May peace of mind ba siya? Ngayon, nung finally siguro one day you woke up at feeling mo, oo nga no, so ikaw mismo nagkusa ka, hindi ka napupunta ng kahit anong event, na para bang utang na loob niya sa'yo yun? Ang alam ko lang, pag single ka, act like you're single. Pag may jowa ka, act like one. Ang problema sa'yo, you act as if you're single kahit may jowa ka. Hep-hep? Well, kasi po nung after that, yung sa hippo Hoy, part. sabi ko hep-hep. Hooray! Yan, tama. Okay, good. Nakakaloka. Hindi ko. No, ano po kasi, after nung sa hippo part na incident, yung mga sumunod na labas ko, hindi naman na po ako nalasing after that. Kaya nakakauwi naman po ako ng buo and nakakapag-video call. Look at this. You do not put you don't put your boyfriend at ease by doing what you did. Lumabas ka with your friends. Your friend is with another guy sa kabilang lamesa with another group of friends na puro lalaki. Pag ako jowa mo, mapapanatag ba ako? O gawin sa'yo yun. Yung boyfriend mo lalabas kasama ng kaibigan niya lalaki, yung kaibigan niya lalaki, yung ex na sa kabilang lamesa kasama ng ibang babae, okay ka? Huy, tanong yun. Ano ba yan? Hindi po. Exactly. And then here you are. Alam mo lang problema, yung higpitan ninyo, normal yan sa mga taong they're discovering kung nasa nahangganan ng pasensya ng bawat isa. But for you to claim, wala pa akong ginagawa masama, pwedeng wala kang ginagawa masama, pero ang tanong, sa paningin ba niya, okay ba siya? Oh, well, after that po kasi hindi na din dumalas yung ganong labas. So, and then ngayon na lang po na may nagka-invite na ganyan. Considering na yung mga kasama niya na iba, hinahanap nga ako. So, ba't di na lang niya ako sinama? Di ko alam. Ano number ng jowa mo? Tatawagan ko siya. Tatanungin ko, ba't di mo sinama? Yun nga Now, I have a po. question sa iyo. Bakit di mo siya, bakit palagi mo hindi kanya niyaya? What is your, what's your gut telling you, your hunch? I'm sure you have hunch. Ano meron? To be honest po, I really have nothing in mind. Okay. Kasi, Mm-hmm. siguro yung lang po, yung gumante. Yun lang po kasi, like, house party, like, di ko na po Ano ba? maalala yung... Uy, Celine, ano ba meron sa house party na bakit fixated ka dyan kakasabi na ano ba meron?
Let me Is ask it- you. And I want this to become a decent question, but I want you to be honest. Ready? Yes po. Ano ang alam mo sa isang house party na kinakatakutan mo? Parang may pinagdaanan ka sa house party. Hindi naman po. Well, yung experience, Okay. eto na lang po. Ganito ko po na house party. Sa house party po na na-attendan ko, single pa po ako noon. Puro mga random people na hindi ko kilala. Siyempre yung nag-invite, siya po yung may kilala sa lahat. So kami po, isa lang po kami sa many circle of friends na nandun. So you will meet madaming tao doon, madaming alak, madaming ganon. So, Okay. ayun You're po. digging your own grave. Come on. And then naalala ko lang din po kasi na may nagkaroon po kami ng open conversation about our exes. And naalala ko lang po na sinabi niya na nagka-experience siya sa house party na kasama niya yung ex niya nun. And they did something sneaky. Yun na lang. Sila ng ex Siyempre, niya. Sila ng ex niya. ano po? Hindi ko- Sila ng ex niya. Opo, sila yun nung time na yun. Oh, sila pala eh. Opo, naalala ko lang na they did that and it's not okay kasi sila naman nun. So what's your then, point? Ikaw ba, ngayong- have you been naughty to ba in a house party? Oh no. Ano no? No po. Okay. Bakit? Kasi wala ka naman jowa pag umaten ka doon. Tama? Yes Because po. you are meeting random people. So that rules and that one applies to you. But why, bakit sa kanya hindi nag-a-apply yun? Wala, ano lang po, siguro dahil yun nga, yung gusto ko rin po ma-meet yung mga friends niya na hinahanap din ako. And also, Baka Lame. dyan. So lame. Gusto ko lang ma-meet yung mga friends. And siguro naiinggit, sige, aminin ko na, naiinggit po ako dun sa, ano nila, na ganun, ng ex niya na, Oh. why not? Oh. Hindi naman po, like kasi kasama niya. No! No, come on. I'll provide you Hindi po, GC. May ano, GC ako, kasama bigyan kayo niya. magjowa. Don't do it in house party. No, No! don't. hindi po yun yung gusto kong sabihin. I mean, yung gusto ko, like, yung ma-experience yun with him. Kasi hindi pa po kami together na nag-attend. So, sa mga bar po, siguro nakakasama ko naman din po siya sa bar. Pero sa house party, hindi pa po. Okay. What's your question? I don't know what is the right thing to do. Well, unang-una, okay, let me. Okay lang? Apa. I think very fatal sa relasyon yung setup nyo ngayon. Yung gantihan. Yun eh, gantihan yun. Nakakamatay ng relasyon yan. You do not trust each other. Maliwanag yan. You want to but you don't. Magkaibang bagay na yan. You want to but you don't. You don't trust him. He does not trust you. Alam mo, pag nagjowa ka, you have to strike a balance between what you can do and what you cannot do kasi may jowa ka. Like you don't do anything that's going to make your jowa uncomfortable. Wala kang ganun boundaries eh. You have to observe some boundaries pag may jowa ka na. Hindi mo pwedeng katwiran mo yung wala akong ginagawa masama eh. Okay, pero may jowa ka eh. And that applies to you and that applies to him. May jowa ka, hindi pa pwedeng sabihin mo na, hindi eh. Wala akong ginagawa masama. It doesn't work that way. You know what's dangerous? Alam mo kung anong dangerous dito? Celine? Ano po? Yung masyadong malaki ang tiwala mo sa threshold mo bilang tao. Ano po ibig sabihin? Kaya kung paliwanag, bahala ka dyan.
Tinan mo, nalasing ka, inipuan ka nung katrabaho mo. On a normal day, sasampalin mo yon. Yes. Pero hindi mo ginawa. And it says a lot about how you take care of yourself when you're out there. Kaya tinanong kita kanina eh. Kinompronta mo ba? Hindi. Okay, so the guy got away with it? Anong isipin ng jowa mo pag lumalabas ka? Men are naturally territorial. Hindi naman sinasabi ko na kanya ka. Diba? But my point is, ayoko maging mali dito, but ang teritoryo ka niya. And you allow the guy for momentarily to invade you. Nang hindi ka nagalit. Hindi mo inaway. The guy just got away with it. Actually po, Ultimo dulo ng daliri mo, feeling ng jowa mo, kanya yan. Lahat yan. Kung ano man yan. Ano ba yan? actually po, Papa Jack, yung nangyari nun, nagsumbong po ako dun sa senior nurse ko. And then, sabi niya, hindi din parang magsumbong sa head nurse kasi hindi niya ako kakampihan and kakalat lang din yung issue. And then kumalat na po. Yes, and it happened outside work hours. Yes po. Hindi yun ang point ko dyan. Ibang usapan yung administrative na ano doon. Ang usapan dito, you allowed it. Naalala mo na hibuan ka eh. Sa bewang, sa hita. Can you imagine kung ano iniisip ng boyfriend mo pag naririnig niyang may humahawak ng balat mo malapit sa pempem mo? Sige. Pero yun po, after that, I've learned my lesson. Alam ko naman na it's my fault. So, talagang naglilo. And recently, talagang wala na, nagto-turn down na po talaga ako. Siguro na unfairan lang. Kung magbibilangan tayo, parang tabla lang kayo eh. Nagrereklamo lang ka lang ngayon kasi di ka na makalabas. Kung magka-quantify tayo ng bilang ng alis mo tsaka bilang niya, baka meron pa siyang 10 surplus. But I guess you and your boyfriend will have to talk things out. Well, this cannot go on. Hindi mo pwedeng magagantihan kayong dalawa. This cannot go on. It's counterintuitive. Diba? Medyo nalo lang po kasi ako dun sa sinabi niya nun before na wala akong karapatang magalit eh. Na pag siya lalabas, hindi na siya magpapaalam, mag-i-inform na lang siya and wala akong karapatang magalit. Kanino niya nakuha yan? Excuse me ho, kanino po niya nakuha yan? Sa akin. Okay. Grabe. Hindi ko naman po sa akin No, teka lang muna, ikaw sumagot ng sa akin. Ikaw pala eh. How does it feel, Celine, to have a taste of your own medicine? I mean, I feel like it's just not their... Parang recently po kasi talagang okay kami. And then biglang mag-drop siya ng bomb na ganyan. Okay kami po the past month and weeks. Well, you have to talk. What is up? Bakit biglang, babalik mo yung dating mistakes? Kala ko wala kang mistake. Opo, meron naman ako. I mean... What? That's new. Wow. Mahirap yan, nagagantihan kayo. I mean, if you need this to last a lifetime, the two of you will have to leave things behind, start anew,
clean slate. Pwede gumawa ng rule na if there's a party and you're not available, I'm not attending. Di ba dapat ganun pag magjowa kayo? Hindi para bilangin mo yun, hindi ako naka-attend, hindi ka na-attend. No. There's a party and you are not available, in-invite ako, I'm not going. I mean, if you love the guy, you'd gladly not go. Siguro po yung kinakaano ko lang talaga. Kung natuto kaming dalawa, and especially me dun sa mistakes in the past, hindi na kasi siya para ulitin. And I feel like common rule na sa magjowa na if he's not going, I'm not going, ganun. And if he's going, dapat I'm going din. So, why now? Hindi ko alam. Hindi ko lang. Maybe he's using the slots intended for him kasi nakarami ka eh. I don't know. You have to talk. Mali naman yun. Yung magbibilangan kayo at magagantihan. Mali din yun. Well, right now, we're not talking po. Siguro mga after po kasi ng party na yon. Nung nalaman ko na house party, sabi ko na lang, okay, enjoy. Sabi niya lang din, okay. And then, di na siya nag-update. After that, the whole night, I let him be. Di din ako nagtanong, how are you doing? I let him be po. And then, nag-chat na lang siya ng CAM. Sabi niya, nakauwi na ako. And then, hindi ko pa nireplyan yun. Tinulog ko na lang. Kinabukasan. When was that? Just yesterday. Mag-usap na lang kayong dalawa. I mean, come up with a rule. Kasi what's happening, alam mo, this is the perfect time that the two of you will come up with, an arrangement. And I don't think he believes that you're sorry for what happened before. In the same manner, he will have to apologize to you. Natatakot lang po ako siguro din kung anong sasabihin niya na magjowa ka, ba't tatakot ka? na parang iaano niya po kasi na yung birthday ng kaibigan ko, gaganyan siya. Wala naman akong ginagawang parang ganun. Wait lang. Sounds familiar. Pag sa'yo nag-a-apply, I mean po, it's not the right time to ganti kasi we both learned from that mistake. ang konyo mo dun. Not right to ganti. Okay sa'yo. Usap na lang kayong dalawa. I mean, there are really situations sa isang relasyon that things like this will have to happen for you to realize what you need to do when it happens again. Usap na lang kayong dalawa. I mean, I'm sorry but you're right when we started talking kanina. This is a petty fight. Diba? But kahit na petty ito, this can potentially ruin what you built for 2 years. Hindi ko alam kung sino ang unang mag-reach out sa inyo, but be honest sa kanya. No? Nakita kayo. Diba? I would have wanted to join you, to meet your friends. Nagtatampo ako because, I want to party. And maybe it's time for me to party around you. Kasi hindi naman ka namin pwedeng turuan kung gusto mo talagang pumarty. I-adjust mo lang talaga dahil syempre may jowa ka. And there are things that you compromise pag may jowa ka na. Hindi na lahat ng bagay pwede mong gawin. Kasi may jowa ka na, you have to act like one. Yes. Siguro isa lang din po na nakakadagdag since recently na may mga small things akong kinakasama ng loob na I don't bring up. Ano yun? Parang dagdag po ito sa small things na so I feel like paano ba sabihin na say it as it is. Don't mince your nagbo-bottle up words. na po. Nagpa-pile up na siya. Like what? Ano yun?
Yung mga small things lang, Papa Jack, petty things na kunwari hindi na consistent na ganito. Small things na ginagawa niya for me na di ko naman nire-raise concern kasi I make room for understanding na baka But pagod it lang sa work. bothers you Tapos, and you don't tell him. Tell him. Bakit ba? Tapos kailan mo nga sabihin pagka pwede mo na isumbat kasi malalim na? Tell him. Masama ba yun? natatakot lang ako sa sasabihin kasi Ha? minsan na po akong nag-open up and then parang nabaliktad. Like, Well, umabot. you have, alam mo, it takes a lot of years to learn how to communicate. Kahit yung mag-asawa sa 10 taon, sometimes hindi pa rin nila ma-perfect yan eh. So if you wanna stay, like, mahal mo ba boyfriend mo? Yes po. Oh, pala eh. You have to, alam mo, pinapractice ng communication ha. Pinapractice yan. You will have to practice it. Hindi ba pwedeng takot ka ngayon tapos ayaw mo nang gawin? No. There will be so much attempts bago nyo matutunang mag-communicate nang hindi ka nauuwi sa away. Laging ganun po. Well, He's that's the always practice. defensive. That's the practice. That's the practice. Yung last po kasi namin, yung last ko po kasing tinry na i-communicate yung small things na gusto ko na gawin niya for me because that's how I feel loved when he does that. Nauwi po sa sigawan at iyakan. So, natatakot na po ako na baka mapunta po ulit doon. No matter gano'ng kakalmado yung approach ko, parang defense mode siya agad. What was it that you want him to do for you? Ano lang po, napansin ko lang, di na po ako masyadong nini-story. Diba? Sabi sa'yo, Papa Jack, petty-petty lang na. Hindi No, ko naman nakakatawa talaga. lang kasi di mo sinusukat yung pagmamahal niya sa'yo. I mean, I'm sorry, but you may be right, but that's how you measure by public affirmation. Hindi naman po. I Yes. mean, hindi na... Pala nyo nga ito si Celine, story nyo nga lahat. Sige, send akong picture. Charot. Hindi po. Like, yung mga ibang Yung petty story lang nyo. talaga, promise. Story. Hindi, kasi bakit, hindi naman. You have to talk. Kailangan nyo mag-usap. Walang ibang paraan to. The only way to go through this is to communicate about it. Walang ibang paraan to. And isa pa po, Papa Jack, mataas yung pride namin parehas. Until now, we're not talking. I can sense that. Do you want me to tell you exactly what's your problem? The two of you? Sige po, yes po. The two of you, both of you are not secured. Hindi ka at peace pag hindi niya napapatunayang ang sarili niya sa'yo. In the same manner, ikaw din sa kanya. Hindi kayo secured sa pagmamahal ng bawat isa. How do we find a common ground on that? Well, it takes time.
It doesn't happen overnight. It takes time. But you have to communicate. Tsaka pag nag-communicate, ito, I'll teach you this one. No? When you communicate your emotions to a guy, okay? Ready ka dito? Cute to. Yes po. Mag-notes ako. No, just listen by heart. When you communicate your feelings or emotions to a guy, you communicate in such a way that you are not asking the guy to explain himself to you. You communicate it in such a way that you're asking for the guy's help. Did you get that? Yes. Because men are naturally task-oriented. So we work best when we feel that if in a situation there is something to accomplish at kami ang makakapag-accomplish, we shine our brightest. Did that make sense? Yes po. Halimbawa, feeling mo hindi ka na niya ganun kamahal. Ask him. Be honest. Sabi mo sa kanya, oy boyfriend ko, anong pwede kong gawin? Lately, alam ko na mahal mo ako but I feel like nalulungkot ako kasi parang feeling ko hindi na ako ganun ka-secured pero ginagawa mo naman ang lahat. Anong pwede kong gawin? Sweet naman po. But you get the same result. Yes. Tapos kagatin mo ilang ng tenga. Yan. Tapos sabihin mo sa kanya, alam mo ba, sa loob ng tenga mo ay may maliliit na buhok called cilia that is responsible for our spatial orientation that's directly connected to our parietal lobe. Ganon. Sabi mo, tama ba ako? Parietal lobe ba? Parietal lobe, pabajak sa utak. Yeah, kaya nga. Yung cilia, yung spatial orientation. Parietal lobe ba? Or temporal lobe? Temporal and parietal magkakamali. lobe po. Iba-ibang parts of the brain. Frontal lobe, parietal lobe, occipital lobe. Occipital. Tsaka, apat yun. Parietal, occipital, temporal, tsaka, ano isa? Frontal, temporal, parietal, occipital. Ayun, apat. Okay. Yes. So, nakakunik ang cilia? Sa ano po yata yan? Sa lamesa? Cilia eh. Cilia, it's like hindi po ba parang The small hairs tissue. sa dulo that's responsible sa spatial, S-P-A-T-I-A-L, orientation natin. Ano na ba topic dito? Gulo na. Usap kayo. Huwag niyo hayaan lumalata. Nakakainis nga. Okay naman po kami talaga. Wala naman kami problema the past weeks talaga. Biglang drop ng ganyan. Hindi ko naman siya inaano. I mean, parang yung incident na yun, parang tagal na. For me, matagal na siya. And I've proven myself na I've learned my lesson. I believe you. Maybe he's wrong this time, but still you have to communicate. PM mo na. Sabi mo, I miss Ash. Sige. Nabubusit ako sa arte mo. Sige. Ano ba? Pasensya na. Maarte mo talaga. Huwag niyo ako hate, guys. Pero sa is na may ama-arte pa talaga naman. Hindi, ito na lang po, last question. Kasi po, di ba, nagpa-pile up yung mga small things. I feel like kasi nagkaka-distance na, parang sasama ng loob ko,
nagkaka-distance na between us. For me, nagiging distant ako because of that. So how do I not build that by, 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 by saying it exactly the way you told me. Alam mo, nagiging distant na ako sa'yo because we don't solve problems anymore. What do I do? Papa Jack, sinasabi ko yun. Pag may away kami, sasabihin ko, I feel heavy, I don't know what to do, I feel distant, I don't feel safe here. Sasabihin niya, me too. Okay, I don't wait. feel safe. Remember what I told you? You asked for his help. I feel distance, I feel heavy. What can we do? You forgot the most important part. Oh, yeah. Because if you don't say that, he becomes defensive. If you say that and ask him that question, he becomes responsible in providing the solution. And men would love that. Walang part kasi na yun, Papa Jack, sagot niya lang sa akin. Hindi ko din alam gagawin eh. So, Because you didn't ask him. And it will not happen just, one time. It has to be a consistent occurrence. Dapat lagi-lagi. There's another solution. You wanna hear? ay, parang alam ko yata po yung another solution. Parang nakakatakot po yata yung another solution. Huwag na lang, no? Bahala ka. Sige, paano po yung isa? Hiwalay na kayo. Tapos. Oo nga, hindi po. Kasi parang hindi ka cooperative. Maghiwalay kayo. O, tapos. Pero ano ko naman po na we would still wanna fight for this relationship. Yeah. And don't forget to have fun. Alam mo, sa mga relasyon na matatagal na, that's what they forget. They forget to have fun. If your boyfriend can listen to this right now, what do you want to tell him? Like, kung ano pong sasabihin ko, if ever na we would talk again. Gusto siguro po sisimulan ko by asking questions. Like, like, kamusta po yung party? Also, birthday po kasi nilala niya ngayon. Hindi po nakapunta sa duty. Kaya di po kami makapag-usap. So, I would ask him, kamusta yung day niya? Kamusta yung party? What did you do? Hindi ka talaga makaalis sa party nila. Opo, talaga. Hindi ako makakamita. Joke lang. Hindi, ganun po. I would wanna know ano nangyari kasi no update anong night ngayon eh. So, there's a time. For now, let that one go. There's a time for that. One day, he'll tell you about that. ano pong gagawin? Nakakabaog naman ito usapan na. Ay, yung message. Hindi po kasi ito eh. Ano ba? Kaya kagaling lang po ng duty. Pasensya na. I know. Just tell him that you miss the both of you being together. Ano po ulit? Just tell him that you miss the two of you being together. Let's start there. Huwag gumawa ng away. Ayos nyo nga eh. Okay. Paano ba?
Di ba ba, Jack, hindi ako magaling sa isipin mo. Ganito na lang. Okay. Sasabihin ko is, boss po kasing tawagan namin, boss. So, boss, first of all, I miss you. Ang tagal natin din nag-usap. I hope you miss me too. I just wanna open up something that's bothering me. Stop. Ah. I miss you. I hope you miss me too. Stop. That's it. That's it. Mm-hmm. If you continue on by saying there's something bothering me, you practically just said forget everything I said before this. Just focus on what's bothering me. Mm-hmm. Yun na yun. Mm-hmm. All right. Did I make sense? Yes. Yeah. Yung mga baggage niyong dalawa, wala yung pag-uusapan niyo yan in better circumstances. For now, the task is maayos kayo. Di ba? Talking terms. Yes. Did we make sense? Yes po. Sabay pantahin ng bibig. Hindi, may time lang po kasi before na, kunwari after a fight. Kunwari tampuhan na dapat pag-uusapan. Kunwari dadaan sa sweet. Hanggang sa hindi na kasi siya mapag-usapan. So, yun. You have to remember that men would deal with problems differently than how you deal with it. Not that I'm saying na wag pag-usapan. I'm just saying it's a different approach. Because you're different. He's different from you. Magbati muna kayo. One day ang pag-uusapan niya, maniwala ka sa akin. If you intend to spend a lifetime together, you have a lifetime to talk about a lot of things. Mm-hmm. Magtira kayo ng pag-uusapan ninyo. Mm-hmm. Salamat po, Papa Jack. Walang naman, alas 6 na. Ay, sasabihin ko po sana, bata pa po ako, pinapakinggan ko na po kayo. Subukan babang kita rito, bablock kita rito. Try mo. Hindi, maraming sa Papa Jack, Samsung pa yung phone ko, tapos hindi wired pa yung earphone. Kaya talaga tumingin. Sa radyo ba talaga? What gland in the body is responsible for our growth? Growth hormone? Ay, gland? Yeah. Starts with letter P. Pituitary. Gland. May Pituitary. May duda siya. Tama, hindi ko alam. Papa Jack na, hindi ko na alam saan ako magpo-focus dito. Review pala to.
Uy, puro kasi love life tsaka party na tupag mo. Eh, Papa Jack, lisensyado na ako. And I just got my USRN license. Oh, congratulations. Yeah, thank you. Congratulations. Oh, may license nga. Away naman boyfriend. Okay. Ay, grabe naman. Okay. Life is balance. Ay, grabe. Hindi talaga bibigay ni Lord lahat. Ganon. Huwag naman. Anyways, good morning to you, Celine. Good morning po, Tell Papa your Jack. boyfriend I said hi and regards to him. Yes po, thank you po. Papapanood ko po ito. Yeah. Bye-bye. Okay po. Thank you po. Bye-bye. Bye-bye. Good morning.